So muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo ay magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion. At nandito nga po tayo sa Hukom chapter 12. Ang akin pong isi-share dito po sa verses 1 to 3. Si Jephthah at ang lipi ni Ephraim. Ang mga kalalakihan ng Ephraim ay tinipon upang makipagdigma. Sama-sama silang tumawid sa ilog ng Jordan at nagpunta sa Saphon upang kalabanin si Jephthah. Itinanong nila sa kanya, bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa taga-Ammon? Dahil sa ginawa mong yan, susunugin namin ang bahay mo at itatambak ka namin doon. Sumagot si Jephthah, kami at ang mga Ammonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. Kaya itinaya ko ang buhay ko sa pakikitigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Bakit gusto ninyo akong salakayin ngayon? Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Bye! Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po mag-share sa ating daily devotion dito po sa Judges chapter 12 verse 4 to 5. Nang magkagayoy, pinisan ni Jephthah ang mga lalaki sa Galaad at nakipaglaban sa Ephraim at sinaktan ng mga lalaki ng Galaad ang Ephraim. Sapagkat kanilang sinabi, kayo'y mga tanan sa Ephraim, kayong mga Galaidita sa gitna ng Ephraim at sa gitna ng Manases. At sinakop ng mga Galaidita ang mga tawiran sa Jordan sa dako ng mga Ephraimita. At nangyari na pagka sinabi ng mga tanan sa Ephraim na paraanin mo ko, ay sinasabi ng mga lalaki ng Galaad sa kanila, ikaw ba'y Ephraimita? Kung kanyang sabihin, hindi. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 12 verse 6 to 7. Ipinapasabi nila ang salitang Shibolet kung hindi ito mabigkas ng tama at sa halip ay sinasabing Sibolet. Papatayin nila ito sa may tawiran ng ilog Jordan at ng panahong iyon umabot sa 42,000 taga Ephraim ang kanilang napatay. Si Jephthah ay 6 na taong naging hukom at ipinuno ng Israel nang siya'y mamatay. Inilibing siya sa kanyang sariling bayan sa Gilead. Amen. Hukom chapter 12 verse 8 to 9. At pakamatay niya si Ibzan na taka Belehen ang aghukom sa Israel at siya ay anak ng na 30 lalaki at ang 30 anak na babae ay kaniyaang ibinatata sa ibang bahay at 30 anak na babae ay kaniyaang ibinasok mulang sa ibang banyaan bala sa kaniyaang mga anak na lalaki at nahukom siya sa Israel na 7 taon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Hukom Kapitulo 12, versikulo 10 hanggang 11. Ito po ang sinasabi,
Nang mamatay siya, inilibing siya sa Bethlehem. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Elon na taga Sibulon. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 10 taon. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa lahat. At babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 12, verse 12 to 13. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Ayalon na sakop ng Zebulun. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Abdon, na anak ni Hillel na taga Peraton. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. At para po sa ating daily devotion, ang babasahin ko po ay matatagpuan sa Judges chapter 12 verse 14 to 15. 14, he had 40 sons and 30 grandsons who rode on 70 donkeys. He judged Israel for 8 years. When he died, he was buried at Piraton in Ephraim in the hill country of the Amalekites. Purihan ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise you, thank you, Lord, everything. Amen. Pagka-please,